Madam, mainit-init pa po ang ginawa kong article para sa'yo. Gusto na naman po nila ng bago? Hindi makapaniwalang tanong ni Diana. Sumandal si Madam Jaira sa upuan at hindi umaalis ang mga mata sa kanya. Matindi ang titig nito, para bang may tinitimbang na para bang nababasa ang bawat pagkislap ng emosyon na pilit itinatago ni Diana. Tumunog ang takong nito sa sahig. Namumugto ang mga mata mo. Umiyak ka na naman ba? Tanong ni Madam Jaira. Marahang hinawakan ni Diana ang kanyang mga mata. Hindi naman po. May pinanood lang na K-drama kagabi kaya napaiyak po ako. Totoo naman din yon. Nanood si Diana ng K-drama para maibsan ang lungkot niya. Kaso, mas lalo lang siyang naiyak kaya nakatulugan niya na. Ayaw niya talaga ng may rest day kahit nakakapagod. Marami siyang naiisip kapag nagpapahinga. Kaya gusto niyang pagbawalan ang sarili na magpahinga. Napabuntong hininga si Madam Jaira. May susi ka nitong office, di ba? Sinabi ko na nga sa'yo na pwedeng-pwede. Dito ka na lang matulog. Huwag ka nang umuwi sa inyo. Tinuturing ka na lang naman hangin doon. Mataman niyang tiningnan si Madam Jaira. Kaya kahit nakakainis ang mga inuutos nito minsan, napagtsatsagaan niya pa rin. Mabait naman kasi ito pagdating sa kanya at lahat ng problema niya, may paraan ito para maunawaan. Okay lang po yun. Uuwi pa rin po ako sa amin, Madam Jaira, dahil doon po ako nakatira. Pinilit ni Diana nang umiti. Well, anyway, saad ni Madam Jaira. May trabaho ako para sa'yo. Gawa ka ng scoop tungkol kay Soren Montefalco. Nanlaki ang mga mata ni Diana. Soren Montefalco? Wala na pong balita ron na. Saan ko naman pong lupalop hahanapin si Soren? Kaya nga tayo ang hahanap kasi walang balita. Kapag nagkaroon tayo ng scoop dyan, malaki ang kikitain natin. May bonus ka pa. Ayaw mo ba nun? Napalunok si Diana. Kilala niya si Soren. Hindi naman ito artista o katulad ng ibang personalidad na makikita sa telebisyon. Mayamang hasyendero lamang ang binata at isang negosyante. Subalit dahil girlfriend nito noon si Megan Tavares, ang artistang pumanaw sa car accident 3 years ago, napunta na rin ang mata ng publiko sa binata. Pagkatapos ng aksidente ni Megan, naglaho na lamang si Soren na parang bula. Walang mga panayam, walang mga posts sa social media, walang mga pagpapakita. Lahat wala. Nagpatuloy si Madam Jaira. Alam mo naman na hanggang ngayon, nababalisa pa rin ang publiko kay Soren at gusto ko nang pakainin ang mga gutom na marites tungkol sa buhay niya. Ayaw ni Diana na maging topic ng article si Soren. Pero hindi naman po siya artista. Wala namang ka-interesante sa buhay niya. Mayaman lang po siya. Saka hindi po ba kayo natatakot? Mayaman po yun. Paano kung idemanda ka kapag may kumalat na balita tungkol sa kanya? Mayabang na tumawa si Madam Jaira. Hindi mo ba ako kilala? Hindi ako sikat ngayon pero natatakasan ko pa rin ang mga isyu sa akin. Kahit gaano kayaman, kaya kong lusutan ang kaso nila. Tiningnan na lamang ni Diana ang mga kuko kung may dumi roon. Siguradong hahaba na naman ang kayabangan ni Madam Jaira. Mayaman naman kasi talaga ito. Galing sa mayamang pamilya na walang magawa sa buhay pagkatapos makuha ang mana. At dahil yun ang passion, nakaladkad na din siya. Bakit? Tanong ni Madam Jaira. Totoo lang naman ang sinasabi ko Saka kasalanan din naman nila yan. Sila din ang nag-involve sa mga sarili nila sa mga sikat. Kaya dapat asahan nila ang mga mata ng publiko. Ganun naman talaga sa industriya. Kahit issue, pinagkakakitaan. Saka anong walang ka-interesante kay Soren? Diana, meron. May salapi sa kwento niya. Hindi mo ba natatandaan ang huling chismis noon tungkol sa kanila ni Megan? Napakamot si Diana sa tutsang-tutsa niyang buhok. Madam, alam mo pong hindi ako interesado sa chismis noon, di ba? Napilitan lang po ako dahil nagsusulat po ako para sa inyo. Napairap naman si Madam Jaira. Assignment ko sa'yo na maging chismosa ka, hindi mo naman ginagawa. Pero sige, ikikwento ko sa'yo. Ayon sa source ko, ng araw bago ang aksidente ni na Megan at Soren, may mga nakarinig raw na nag-aaway sina Soren at Megan sa loob ng dressing room. Napabuntong hininga si Diana at inilabas ang hulugan niyang iPad. Kailangan niyang mag-take notes ng buhay ng ibang tao. Wala siyang interes pero dahil kailangan sa trabaho, kailangan niyang mangialam.
Kung hindi lang talaga maganda ang pasahod ni Madam Jaira, aalis na talaga siya sa trabahong iyon. Kaso, ang laki nitong magpasahod at lahat ng benefits, kumpleto pa. Pinapayagan pa siyang magtrabaho habang nag-aaral pero online classes lang. Kahit aspiring showbiz critic at host lamang si Madam Jaira sa maliit na show na ipinapalabas pa sa channel na hindi naaabot ang ibang lugar, maganda pa rin ang trabaho niya rito. Alagang-alaga siya dahil siya lang naman ang empleyado nito. Kahit hindi pa ganap na journalist si Diana, nang makita nito na may skills, tinanggap na agad siya. Pero nang pinasok ni Diana ang trabaho, hindi niya inasahang magiging all-around pala siya. Minsan, tagasulat ng article, nagiging tsismosa, nagiging tagalinis ng office, at ngayon, investigador sa buhay ng ibang tao. Masyadong desperado si Madam Jaira na makapag-publish ng kwento na talagang papatok at kakagatin ng mga tao. Nagpatuloy sa pagkwento si Madam Jaira. Sumisigaw itong si Soren at galit na galit nga rito kay Megan. Nagwala raw sa dressing room. Napakalma lang ng mga staff. Tapos sabay silang umuwi at boom! Doon nangyari yung aksidente. Maraming fans ang sinisisi si Soren sa pagkawala ni Megan. Pumanaw kasi, samantalang siya, buhay pa tapos may nangyaring away bago yon. Natigilan si Diana sa pagtatype. Bakit naman po sisisihin ng taong walang kasalanan? Hindi naman po niya siguro ginustong pumanaw sa aksidente yun ng girlfriend niya. Saka, kung siya pong may kasalanan, sana naimbestigahan at hinuli po siya ng mga pulis, hindi ba? Tumaas ang mga kilay ni Madam Jaira. Oo nga. Tama, naisip ko rin yan. Kaso, alam mong mga utak ng fans, hindi natin hawak. Naghahanap ng masisisi sa pagkawala ng idolo nila. May mga nag-iisip na sinadya raw talaga ni Soren yung aksidente. Hindi pa nakatulong na inaaway niya nga si Megan bago yon. Iba raw ang galit niya ng araw na yon. May nagsasabi pa nga na may kasalanan daw talaga si Soren. Nakalusot lang dahil nga mayaman. Basta, walang nakakalam sa mga nangyari nun. Gusto ko lang malaman kung ano ba talagang totoong nangyari. Kung anong problema ni na Megan at Soren dati. Anong dahilan ni Soren para magalit at pagwala ng ganun? Tumingin si Diana kay Madam Jaira. Paano ko naman po gagawin yon? Missing in action itong si Soren. Kung walang nakakaalam, saan-saan po ako magtatanong. At kung dedirekta ako sa kanya, humingi ng interview, baka aayaw lang din? Nanlaki ang mga mata ni Madam Jaira. Kaya nga trabaho mo yan, hindi ba? Bahala ka kung paano kang way na makakakuha ng impormasyon tungkol kay Soren. Basta ang magawa mo, makapagdala ka ng article dito tungkol sa kanya. Chismosa ako at nagre-release ng mga pipitsuging articles. Pero bumabase lang ako sa katotohanan. Isa pa, magandang stepping stone ang kwento tungkol kay Soren kapag tayo ang unang nakapag-release. Sigurado akong sasabog ang opportunities. Hindi lang naman ako makikinabang pati na rin ikaw. Magandang magtrabaho kay Madam Jaira. Marami siyang natututunan dito na alam niyang makakatulong kapag naging journalist na siya. Yun nga lang, minsan ay lagpas na sa job description ang pinapagawa sa kanya. Assistant siya ni Madam Jaira sa lahat ng bagay, pero parang kalabisan na kung pati paghahanap sa taong missing in action, aatupagin pa ni Diana. Pero hindi siya magrereklamo dahil ayaw niyang mawala ng trabaho. Gustong malaman ng mga tao kung nasaan siya, kung anong nangyari pagkatapos ng aksidente kay Megan. Patuloy ni Madam Jaira, mahina ngunit mapilit ang boses. Nagtago siya, Diana. Walang nakakaalam kung nasan si Soren nagpunta. At gusto ko, tayo ang unang makaalam. Mag-ipon ka ng maraming impormasyon tungkol sa kanya. Gusto kong malaman ng lahat. Naiintindihan mo ba? Napangiwi si Diana. Tumatak sa isip niya ang mga salitang yon. Siya ang dapat na maghukay sa personal na buhay ni Soren, sa pagkasira ng relasyon nito at biglang pagkawala sa mata ng publiko. Natatakot siya sa panghihimasok na gagawin, lalo na kung sakali sila ang magiging una. Sila ang main source at siya ang magsusulat. Hindi komportable ngunit alam niya na hindi siya pwedeng tumanggi sa trabahong binigay ni Madam Jaira. Marahan siyang tumango. Opo, Madam. Naiintindihan ko po. Ngumiti si Madam Jaira. Mabuti, dahil may tiwala akong gagawin mo to. Kaya mo yan, Diana. Pero, saan po ako magsisimula? Tanong ni Diana.
Ngumiti naman si Madam Jaira. Sa bayan ng San Ignacio, kung saan ang hometown ni Soren, magsimula ka sa mga taong malalapit sa kanya at sa lolo niya, kay Don Julio. Umawang ang bibig ni Diana. Alam niya kung saan ang San Ignacio. Doon kasi nakatira ngayon ang best friend niya noong high school. Naging mag-best friend sila dahil katokayo niya ito sa pangalan. Nang makalabas sa office, napabuntong hininga na lang si Diana. Alam niyang malayo sa pangarap niya ang uri ng pagsusulat na ginagawa niya ngayon. Hindi yun ang literatura na naisip niya habang lumalaki. Ngunit kailangan niyang trabaho. Wala siyang choice. Pinag-aaral niya ang kanyang sarili dahil ayaw siyang suportahan ng kanyang mama. May kayang pamilyang kinakalakihan niya pero mahirap lang siya. Alam yun ni Madam Jaira. Halos isuka na nga lang siya ng sariling pamilya. Talagang pinagsisiksikan lang ni Diana ang sarili. Umaasa kasi siyang maitama pa ang lahat ng nagawa niya noon. Tulungan na po kita, ma. Magiliw na sabi ni Diana nang makita niya sa kusina ang kanyang ina. Iniwas agad nito ang niluluto. Ako na, umalis ka na rito sa kusina. Hindi kita kailangan. Napalunok si Diana at bahagyang umatras. Gusto niya lang namang tumulong. Nakikita niyang marami itong niluluto. May field trip ang mga maliliit niyang kapatid. Sasama po kayo sa field trip ni na Ashley at Kate? Subok niyang tanong sa ina. Hindi man lamang lumingon si Annette o nagsalita. Kinakausap naman siya ng mama niya kapag may kailangan, subalit kapag gusto niyang makipagkwentuhan, hindi siya hinahayaan ng kanyang ina. Kapag lumalabas ang buong pamilya, hindi na siya naaalalang isama. Totoong ina naman ni Diana si Annette, subalit ang ama na kinalakihan, hindi niya ama at ang kanyang mga kapatid niya lamang sa ina. Ayaw niyang mag-isip na may paborito si Annette dahil alam niyang kaya ganoon ang trato nito dahil sa nagawa niya noon kay Therese. Ma, tutulong po ako sa pag-aayos ng lamesa. Mahinang sabi ni Diana at kumuha ng mga plato. Malamig ang boses ni Annette nang sumagot ito na parang may kausap itong estranghero. Huwag ka nang mag-abala pa, Diana. Umalis ka na lang rito. Kaya ko na to. At wala ka bang trabaho? Tipid siyang napangiti. Rest day ko po ngayon at mawawala po pala ako sa susunod na linggo. Hindi ko po alam kung kailan po ako babalik. Depende po kung kailan ko matatapos ang trabaho. Sa San Ignacio po ako pupunta. Nagpatuloy pa rin sa pagluluto ang kanyang ina. Mabuti naman. Mas okay na wala ka rito para hindi na kailangang makishare sa'yo ng kwarto si Therese. Alam mo, 20 ka na naman. Nagtatrabaho na rin. Pwede ka na nga bumukod kung gusto mo. Pinisil ni Diana ang kanyang mga daliri. Ayaw niyang marinig yon, pero hindi na siya sumagot pa. Alam niya na. Ramdam niyang gusto na ng mga tao sa bahay nila na umalis na siya. Pero nangako kasi siya sa sarili niya noon na hindi siya bubukod sa bahay na yon hanggat hindi siya napapatawad ng mga ito. Gusto ni Diana na kung aalis man siya, kayang-kaya niya pa rin talagang bumalik nang hindi nahihirapan. Ma, gutom na po ako. Nasaan na po ang pagkain? Tanong ni Therese. Napatingin sa kanya si Therese at ngumiti. Hi, Ate Diana. May pasok ka ngayon sa trabaho mo? Umiling si Diana at bahagyang napangiti sa kabaitan ng kanyang kapatid. Agad namang napasayang language ang kanyang ina. Napabuntong hininga na lang si Diana. Kapag nakikita niyang gumagamit ng sign language lahat ng tao sa kanila para kay Therese, nasasaktan ang kanyang puso. Maya-maya'y inasikaso na ni Annette ang kanyang kapatid. Halos hindi niya matagalan na panoorin dahil hindi naman siya inaasikaso ni Annette ng ganoon kahit isang beses. Sobrang ingat nito kay Therese at sobrang protective. Naiintindihan niya naman. Lahat sila natatakot sa dinulot ng aksidente kay Therese. Habang naghuhugas ng kamay, biglang lumapit si Annette. Diana, sumagot naman siya agad. Bakit po, Mama? May kailangan po kayo? Seryoso nitong tiningnan ng mukha niya. May hindi ka ba sinasabi sa akin? Bumalot agad ang kaba sa kanyang dibdib. Wala naman po. Nasabi ko na naman po na alis po ako. Napailing ang kanyang ina. Nakita ka ng hipag ko. Nakita ka raw niya na pumunta sa campus dyan sa Espanya. Magsabi ka nga sa akin ng totoo. Nag-aaral ka ba? Napalunok si Diana at mabilis na itinanggi iyon. Hindi po. Sobrang busy ko po sa trabaho ko. Wala na po akong time para mag-aral.
Walang nakakaalam sa pamilya ni Diana na nag-aaral siya. Ayaw siyang suportahan ni Annette, kaya siya ang nagpapaaral sa kanyang sarili. Ang totoo, ayaw nitong maging matagumpay siya sa buhay at gawin ang mga gusto niya. Si Annette ang klase ng ina na ayaw makita siyang maging masaya at kontento sa buhay. Gusto lang nito na habang buhay niyang dalhin ang lahat ng guilt. Gayunpaman, mahal na mahal niya pa rin si Annette. Sana hindi mo ako niloloko, Diana. Wala kang karapatang mag-aral at gawin lahat ng pangarap mo. Tama nang hanggang high school ka lang. Wala ka rin namang mararating dahil bulakbol ka nun pa man. At mahiya ka naman kay Therese. Naging bingi siya dahil sa'yo. At ikaw ang may dahilan kung bakit nasira ang singing career niya. Napayuko si Diana. Hindi ko rin naman po yung ginustong mangyari, Mama. Pero napailing lang ulit si Annette. Miserable ang buhay ng kapatid mo. Hindi na siya makakakanta ulit. Kaunti na lang, maaabot niya ng pangarap niya pero nasira ng dahil sa'yo. Kaya gusto kong damayan mo siya. Ayokong makita niyang matagumpay ka, tapos siya kahit magkakaroon ng kaibigan ngayon nahihirapan pa. Tingnan mo nga, mas dagdag pang gastos para sa amin ni Luis dahil kailangan pang pumasok ni Therese sa mga special program. Kung singer na sana siya ngayon, malamang sikat ng kapatid mo at nakakatulong na sa inyong magkakapatid. Malamig at may halong galit na tugon ng kanyang ina. Kasalanan ni Diana kung bakit hindi na makarinig ang kanyang kapatid. Kung hindi siya pasaway nung high school at kung kani-kanino sumasama, hindi sana napahamak si Therese. Napakagatlabi si Diana. Pwede rin naman po akong tumulong kapag naging successful na po ako. Naningkit ang mga mata ng kanyang ina. Wala akong tiwala sa'yo. Noon pa man, nasira ng tiwala ko sa'yo at hindi mo na may babalik yon. Nasira mo na rin ang buhay ng kapatid mo at hindi mo na mababawi pa. Rebelde siya nung high school, lalo na sa nanay niyang palagi siyang binabaliwala. At mas tumindi pa ang pagbabaliwala ni Annette matapos nang nangyari kay Therese. Muntik na siyang sumali sa frat noon. May initiation para sa kanya. Kaso nagkaroon ng riot at sumunod pala sa kanya si Therese dahil nag-aalala ito sa kanya. Namalayan niya na lang, may pumukpok ng kahoy sa ulo ni Therese. Napuruhan ang tenga nito at namalayan na lang ni Diana na wala ng pandinig ang paboritong anak ng kanyang mama. Diana Marie! Dito ako! Bulalas ni Ana, ang kanyang best friend nung high school at kasama niya rin sa mga kalokohan. Napangiti si Diana. Nasa San Ignacio na siya at kabababa lang ng bus. Matagal-tagal na rin mula nung huli silang magkita, ngunit ang mainit ng ngiti ni Ana nagparamdam kay Diana na parang walang oras ang lumipas. Maganda pa rin ang kaibigan niya kahit may pagkamato ng ugali noong high school sila. Natawa na nga lang siya ng magka-boyfriend ito na nasa ibang bansa. Diana Rose! Tawag ni Diana. Ang boses ay may halong saya at pagod sa mahabang biyahe. Namiss kita, katukayo ko. Sinugod niya si Ana at hinila sa isang mahigpit na yakap. Ana ngang itawag mo sa akin? Kahit ako nalilito na sa mga pangalan natin, Diana. Sobrang sayo ko na nandito ka. Hindi ko alam na mapapadbad ka rito sa lugar namin. Namiss kita, Diana, saka ang syudad. Simula nang lumipat kami rito, paulit-ulit na lang ang nakikita kong mga tao. Namiss din kita. Natatawang sagot ni Diana. Mukha ka na talagang probinsyana. Dahil malapit lang ang bahay ni Ana, nilakad na lamang nila iyon. Nasa daan pa lang sila, napakarami ng kwento ng kanyang kaibigan. Nakakapanibago na napakarami nilang kalokohan noon, pero ngayon, pareho nilang inaayos ang mga buhay nila. Dito muna ako ha, baka mamaya palayasin mo ako kasi nagtagal ako rito. Saad ni Diana. Tumawa naman si Ana. Ano ka ba? Ayos lang, kahit maubos pang stock ng grocery ko dyan. Nagpadala kasi ng perang boyfriend ko na nasa Canada ngayon, kaya puno yan. Saka ako lang naman mag-isa dito sa apartment ko. Sina nanay at tatay, saka mga kapatid ko, nasa bahay namin doon sa silangan. Napangiti si Diana at humigop ng kape. Mabuti ka pa, no? Kahit bulakbol ka nung high school, suportado ka pa rin ng pamilya mo. At naniniwala sa'yo nang magbago ka at tumino. Bumaha ang awa sa mukha ni Ana. Ganun pa rin bang trato sa'yo ng nanay mo? Napabuntong hininga si Diana. Hindi na naman magbabago yon. Wala nang pag-asa. Hindi ba ni Ana ang usapan? So, bakit ka nga ba nandito sa San Ignacio?
Alam kong abala ka sa trabaho mo saka nag-aaral ka, diba? Nag-alinlangan si Diana pero pinili pa rin sabihin. May gagawin akong isang article na taga rito. Huwag mo na lang ipagsabi sa iba. Nandito ako para mangalap ng impormasyon tungkol kay Soren Montefalco. Nanlaki ang mga mata ni Ana at halos mabitiwan ng tasa. Ano? Si Soren? Seryoso ka bang siya talaga? Marahang tumango si Diana. Oo, yun ang gusto ni Madam. Gusto niyang malaman kung nasaan si Soren. Wala akong choice. Anong nangyari sa kanya? Alam mo naman, di ba? Boyfriend siya ng sikat na actress noon na si Megan. Maraming naiintriga pagkatapos na nangyari. Hindi ba't dito rin sa San Ignacio ang probinsya niya? Dahan-dahang ipinilig ni Ana ang ulo. Diana, mahirap yata ang gustong mangyari ng madam mo. Hindi niyo alam kung anong pinasok ninyo. Kahit mga malalaking tao pa, nahihirapang makakuha ng impormasyon tungkol sa kanya. Kahit nga mga taga rito wala ring balita doon. Kayang umiwas sa lahat dahil makapangyarihan at mayaman ang mga Montefalco. Si Soren, hindi basta-basta. At ang mga tao dito sa San Ignacio, natatakot silang makabangga. Kahit na nga ang mga naging malapit kay Soren, hindi alam kung anong nangyari sa kanya. Kung meron mang nakakaalam, baka si Don Julio at ang mga tao sa mansyon. Nanatiling matatag ang ekspresyon ni Diana. Alam ko naman yon, kaya nga gagawin ko lang, mapilit man siya magpa-interview sa akin kapag nakita ko. Yun ang pinaka-best na magagawa ko para hindi rin makasuhan si Madam Jaira. Yung amo ko, padalos-dalos palagi. Ako na lang ang nag-aalala. Gusto ba namang basta mangalap ako ng impormasyon na parang paparazzi? Kahit walang pahintulot, gusto niya pa rin na gawin ko kahit na anong paraan. Ayaw ko naman ng ganon, kasi sa privacy din ng Soren na yon. Naniniwala ako na kaya nagtatago dahil gusto ng privacy. Tumango naman si Ana. Oo, naisip ko rin yan. Natatandaan ko rin, yun ang unang beses na sobrang dami ng mga taga-syudad dito sa San Ignacio dahil nga sa nangyari dyan kina Soren at Megan. Kung ayaw mo talaga, mag-back out ka na lang. Umiling agad si Diana. Hindi pwede. Kapag tumanggi ako, sinong ibang uutusan nun? Ako lang ang empleyado ni Madam Jaira. Anong sasabihin ko? Madam, ikaw na lang ang gumawa nito, total gustong-gusto mo. Ayaw ko kasing guluhin ang buhay ni Soren. Hindi ako tsismosa katulad mo. Hindi ko pagpipiesta ng buhay ng iba para kumita ng pera. Kapag sinabi ko yun, baka tanggalin niya ako. Ito ang trabaho ko, Ana. Wala akong choice. Bahala na. Mahabang katahimikan ang namagitan sa kanila. Naabala na sila sa pag-ubos ng kanilang mga kape. Iniisip pa rin talaga ni Diana kung paano gagawin ang kanyang trabaho. Alam mo, may sarili akong problema sa mga Montefalco. Mahinang sabi ni Ana. May utang ang tatay ko kay Don Julio. Mga utang na hindi niya kayang bayaran. Ano kasi nitong si tatay? Umutang ng malaki, itinalo lang naman sa sabong. Ako tuloy itong namang problema. Nakasangla pa kay Don Julio ang bahay namin. Kung hindi ako makakahanap ng paraan, pwede nilang kunin ng lahat sa amin. Bala ko namang mag-abroad. Sundan ng boyfriend ko ron. Kaso matagal pa bago ako makapag-ipon. Saglit na natahimik si Diana. Nakinig lang siya sa kanyang kaibigan. Hindi niya alam ang problema ng pamilya ni Ana sa mga Montefalco. Patawa-tawa lang ito, pero halata talagang stress na sa problema. May magagawa ba ako? Tanong ni Diana, puno ng pag-aalalang boses niya. Pwede kitang pautangin kahit pandagdag lang, may naipon na naman ako. Umiling si Ana at isang mapait na ngiti ang sumilay sa mga labi. Huwag na, alam kong hirap ka rin sa pera ngayon lalo na nag-aaral ka. Naayos ko ng mga papeles ko para mag-abroad. Ticket na lang ang hinihintay ko. Kung makakaipon ako ng sapat na pera, ipapadala ko kay Don Julio. Pero pinipilit niya na ako ngayon. Minamadali kami. Akala mo mauubusan ng pera. Hindi ko na alam ang gagawin ko. Hindi alam ni Diana ang isasagot. Wala siyang anumang mga solusyon para rito, ngunit nauunawaan niya kung gaano kabigat ang nasa balikat ni Ana. Puno ng pag-aalala ang mga mata ng kanyang kaibigan at hindi mapigilan ni Diana na maramdaman din ang bigat ng sitwasyon nito. Hinawakan niya ang kamay ng dalaga. Nandito ako para sa iyo, Ana. Basta magsabi ka lang sa akin kapag may kailangan ka. Tumango naman ito. Salamat ha.
Bukas, sumama ka sa akin sa asyenda ng mga Montefalco. Pinapatawag ako ni Don Julio. Pag-uusapan namin ang tungkol sa pagkakasangla ng bahay namin. Tumango naman si Diana. Kinabukasan, nagpunta na nga sila sa asyenda ng mga Montefalco. Nakatayo si Diana sa engrandeng bulwagan ng mansyon ng mga ito. Namamangha siya sa lawak at laki ng lugar. Sumama si Diana bilang moral support kay Ana. Pero nandoon talaga siya para mangalap ng kaunting impormasyon tungkol kay Soren. Sino yung kasama mo, Diana? Tanong ni Don Julio kay Ana. Napatingin sa kanya ang dalaga. Kaibigan ko lang po, Don Julio. Tumango naman ang matanda. Kung ganon, halika muna. Mag-usap tayo sa library. Maiwan muna natin ang kaibigan mo. Mabilis naman siyang tumango. Sige Ana, punta ka na. Okay lang ako dito. Dito muna ako sa sala. Namamangha si Diana sa lugar, pero nababagabag siya sa katahimikan. Mabilis, ngunit tahimik ang mga kasambahay. Blanko pang mga mukha at akala mo ay walang emosyon. At para bang sanay sa napakabigat na presensya ng mga Montefalco. Excuse me? Pukaw ni Diana sa atensyon ng isang dalagang kasambahay. Ganito ba talaga rito? Parang nakakabingyang katahimikan. Kahit kaunting huni, parang maririnig ko na. Napakarami kong narinig tungkol sa mga Montefalco. Pero ngayong nandito ako sa loob, medyo kinakabahan ako. Sinulyapan siya ng dalaga na may halong pagtataka at pagdududa. Ngunit hindi ka agad tumugon. Medyo kinakabahan si Diana, pero nagpatuloy siya. Curious lang kasi ako. Patuloy niya sa kasuwal na paraan. Wala akong masyadong alam tungkol sa kanila, pero palagi akong nabibighani sa history ng mga Montefalco dito sa San Ignacio. Lalo na kay Soren Montefalco. Nasaan nga pala siya? Parang hindi ko siya nakikita dito. Sa sandaling sinabi niya ang pangalan ni Soren, biglang nanigas ang katulong. Nanliit ang mga mata nito at ang mga labing nagdikit na para bang ayaw magsalita. Please po, wag na lang po kayo magtanong tungkol kay Senyorito Soren. Mahinang sabi ng katulong. Kumunot ang noo ni Diana. Bakit naman? Hindi ba taga rito siya? Opo, pero walang senyorito at kahit wala po siya, ipinagbabawal ang pag-uusap tungkol sa kanya. Sagot ng kasambahay. Mabilis itong lumingon sa paligid na para bang sinusuri kung may nakakarinig. Naramdaman agad ni Diana ang kaba nito. Hindi mapag-aalinlangan ang reaksyon ng dalaga. Mukhang bawal pag-usapan sa bahay na yun si Soren. Natatakot ka? Okay lang yan, tayo lang naman ang nandito. Hindi ko rin sasabihin sa iba na may sinabi ka tungkol kay Soren. Alam mo, medyo kakaiba to pero... Sabi ni Diana at pinalambing ang boses na parang babaeng kinikilig. Pero dati, crush ko si Soren nung high school ako. Kahit 6 years ang gap namin, crush na crush ko talaga siya. Kaya nang inaway siya ng fans ni Megan, nagalit ako. Kasi hindi naman nila alam ang totoong nangyari. Ibig kong sabihin, sino bang hindi magkakaroon ng crush sa kanya? Hindi man siya artista pero sikat siya sa craft niya. Hasyendero, businessman at magaling na engineer dati. Nakaka-inspire talaga. Gustong matawa ni Diana sa sarili. Habang nasa bus papuntang San Ignacio, nagbasa siya tungkol kay Soren Montefalco. Nalaman niyang magaling itong engineer dati at isa sa mga hot bachelors na pinapangarap ng mga babae. Crush niyo po ang senyorito? Saglit na lumambot ang ekspresyon ng kasambahay at may kislap pa ng awa. Hanggang crush na lang po talaga, no? Kasi imposible po kayong mapansin ng senyorito Soren. Hindi po gaya mong mga tipo niya. Peki siyang tumawa. Hindi alam ni Diana kung maiinis siya sa sinabi ng kasambahay. Parang sinabi na rin ito na hindi siya kagandahan para magustuhan ni Soren. Naloka siya bigla. Pinalungkot ni Diana ang boses. Kailangan niya ng impormasyon kaya kailangan niyang magpaawa. Oo, kaya nga nalulungkot ako. Simula nang nawala siya, sobrang lungkot na nang nararamdaman ko. Wala talagang nagsasalita tungkol sa kanya. Sana alam mo kung nasan si Soren o kung okay lang ba siya. Kahit ganun lang sana, na may alam akong balita sa kanya. Siya kasi talagang naging inspirasyon ko para magpatuloy ng bata pa ako. Para mas maging mabuting tao. Alam mo ba yon? Dati, bulak-bulak ko. Pero nang makita ko siya sa isang magazine, medyo nagbago ng mga pananaw ko sa buhay. Nag-alinlangan ang kasambahay.
Parang gusto nitong magsalita pero may pumipigil lang. Maya-maya'y lumapit ito at mahinang bumulong sa kanya. Tama ka pong magtaka sa kanya, saad ng kasambahay. Hindi na po naging pareho si Senyorito Soren. Simula nang mamatay si Ma'am Megan, parang sinira po ang senyorito ng nangyaring aksidente. Palagi na lang po siyang madaling magalit, sumisigaw at nagbabasag ng mga bagay. Para siyang galit sa mundo. Wala pong makapagpakalma sa kanya kahit pa si Don Julio. Ayaw niya rin pong magpadala sa therapist kahit sana man lang matulungan po siya sa pinagdaraanan niya. Gusto niya po na palaging mag-isa at malayo sa lahat. Napabuntong hininga si Diana. Alam niyang masakit para sa isang tao ang mawalan. Hindi niya lang siguro akalain na maapektuhan si Soren ng ganoong bagay. At 3 taon na rin naman ang lumipas simula nang mangyari ang aksidente. Nagpatuloy pa ang kasambahay. Pagkatapos po ng lahat, umalis po si Senyorito Soren sa hasyenda. Pumunta po siya sa isang isla malayo po dito. Nandun po yung ancestral house ng kanyang ina. Ang alam ko po, 2 aso lang po ang kasama niya kasi kahit katulong, ayaw niya po magsama. Doon na po siya nakatira ngayon at bawal po siyang pag-usapan dito. Dahil ayaw po ni na Don Julio at Senyorito Soren na pag-usapan na naman po siya sa publiko. Nakaramdam si Diana ng lungkot sa kanyang dibdib. Na-imagine niya si Soren na nag-iisa sa islang iyon. Ang lalaking dating puno ng buhay at lakas, ngayon ay nilalamon na lang ng kalungkutan. Parang ayaw nang ituloy ni Diana ang trabaho. Okay lang ba siya? Mahina niyang tanong. Umiling ang dalaga. Wala pong nakakaalam dahil tanging si Don Julio lang po ang bumibisita kasama yung driver. Kung meron man, mga babae pong pinapapunta ni Don Julio. Pero mabilis ding pinapalayas na yung Senyorito Soren. Ayaw niya na pong magpakita sa lahat. Kung may trabaho man, pinapasa na lang po sa kanya sa email at palaging may representative na lang. Baka po hanggang ngayon, nagluluksa pa rin po siya sa pagkawala ni Ma'am Megan. Nakatayo lang si Diana roon at pinoproseso ang mga impormasyon na bumalot sa kanya. Wala siyang pakialam kay Soren Montefalco pero mukha siyang naiintriga sa buhay nito. Para kasing hindi lang ito nagtatago sa mundo, kundi na wala talaga sa daloy ng buhay nito. Habang tinatanggap niya ang mga salita ng kasambahay, nabaling ang kanyang isip kay Ana na nasa loob pa rin ng library. Hindi alam ni Diana kung hanggang kailan siya mananatili sa isang lugar na tila puno ng sakit at sikreto. Ngunit isang bagay ang malinaw. Ang kwento ni Soren Montefalco mas madilim pa kesa sa inaasahan ni Diana. Maya-maya ay umuwi na rin naman sila ni Ana. Magkatabing naglalakad silang magkaibigan at parehong mabibigat ang mga hakbang. Kalalabas lang nila sa hasyenda ng mga Montefalco. Pero yon at pareho silang tulala at malalim ang iniisip. Iniisip ni Diana kung itutuloy niya pang trabaho. Alam niyang pakiramdam na maging miserable, kaya ang marinig na tila miserable ang buhay ni Soren, mas nagpapahirap sa trabaho niya. Inaasahan ni Diana ang isang simpleng trabaho, pangangalap ng impormasyon para kay Madam Jaira. Ngunit tila mas komplikado ang lahat. Narinig pa lang yon ni Diana sa kasambahay. Siguradong sigurado na siya na mahihirapan siyang pilitin si Soren na magpa-interview. Sabay silang napabuntong hininga ni Ana. Ilang sandali pa ay biglang huminto ang isang kotse, mga ilang di pa lang ang layo sa kanila. Pareho silang napasigaw ni Ana nang muntik na silang mabangga. Bumusina ng malakas ang sasakyan at galit na galit ang nagmamaneho sa kanila. Kung magpapakamatay kayong dalawa, wag niyo akong idamay! Galit na sigaw ng lalaki at pinaandar na ulit ang sasakyan. Nang magkatinginan sila, humagalpak ng tawa si Ana. Muntik na tayo ron. Hindi ko nakita yun Pero ang bibilis naman kasi talaga ng mga sasakyan dito sa San Ignacio. Palibhasa, wala mga masyadong sasakyan. Akala mo mga nakikipagkarera palagi. Tumawa rin si Diana at umiling. May mga ganyan talagang tao. Akala mo mga hari ng kalsada. Halika na, may online class ka pa mamaya, di ba? Saad ni Ana. Tumango naman si Diana. Sabay ulit silang napabuntong hininga. Napawi ang kanilang mga tawa at muling naglakad. Seryoso ang mukha ni Ana nang lumingon ito sa kanya. May problema ako, Diana. Pag-amin ito sa kanya. Hindi ko alam ang gagawin ko, Diana. Ang pakikipag-usap kay Don Julio, mas masahol pa sa inaakala ko.
Tumaas ang isang kilay ni Diana at napukaw ang kanyang kuryosidad. Anong ibig mong sabihin? Napailing si Ana bago nagsalita. Ayaw ni Don Julio na bayaran ko na lang ang utang ng aking ama sa karaniwang paraan. Gusto niya pumunta ako sa isla kung nasa ng apo niyang parang galit sa mundo. Gusto niya akong maging kasambahay para kay Soren Montefalco. Pero hindi lang may dang gusto. Naloka ako. May pa-extra service ba naman? Anong akala niya sa akin? Bugaw? Nanlaki ang mga mata ni Diana sa gulat. Teka, ano? Isang kasambahay para kay Soren? Anong ibig mong sabihin? At anong bugaw? Huminga ng malalim si Ana at umiiling-iling na parang sinusubukang intindihin ng lahat. Kasi ang gusto ng matandang yon, makipagmabutihan ako kay Soren habang kasambahay ako ron. Hindi naman niya pinipilit. Pwedeng kahit matulungan ko lang na mabuksan ang puso ni Soren sa ibang tao. Pero mas maganda raw kung ganon na umuwi ako na girlfriend na ako ng apo niya. Gusto kasi ni Don Julio makalimot na itong si Soren kay Megan. Nanlaki ang mga mata ni Diana. Girlfriend? Bakit ikaw? Mayaman sila. Bakit hindi na lang maghanap ng ibang babae? At anong tingin niya kay Soren? Kung ayaw kalimutan ng tao si Megan, choice niya yon. Saka may boyfriend ka na. Tumango agad si Ana. At yan ang sinabi ko sa kanya. Hindi ko naman ipagpapalit ang ilang taon kong boyfriend para lang paamuhin ng isang lalaki, no? Kahit sobrang yaman pa nila. Tinanong ko rin yan kay Don Julio. Sabi ko, bakit ako? Ang sagot niya, kasi desperado na siyang mabigyan ng bagong dahilan ng apo niya para mabuhay ng normal ulit. May mga pinapunta na raw siyang babae noon. Pero walang tumatagal kasi sobrang sama raw ng ugali at pinapalayas pa ni Soren. Puro mayayaman at potensyal din na mapapangasawa. Kahit kahawig ni Megan, sinubukan din. Kaso wala talaga. Nagpatuloy si Ana. Tapos, naglaylo itong si Tanda. Ako ang available at may atraso pa sa kanya. Ako ang natipuhan para sa apo niya. Hiwalayan ko raw ang boyfriend ko at pumunta sa isla para maging kasambahay. Kapag kasi na lamang pinadala na naman ng babae para akitin, nagagalit agad si Soren. Hindi ko maintindihan ng mga Montefalco na yan. Anong naklaseng utak ang meron sila, Diana? Matamang nakinig si Diana. Kung ganon, gumagawa ang mga taong nasa paligid ni Soren para muling bumalik ang dating si Soren. At ang marinig yon, mukha nga talagang desperado na si Don Julio. Kahit anong klaseng babae, ipapadala sa isla, mapabalik lamang ang dating apo na marunong makihalubilo at magmahal noon. Umiling si Ana na halatang gulong-gulo na. Gusto ni Don Julio na tulungan ko si Soren na magbago. Ano ba ako? Therapist ba ako? Superwoman? Gusto niya nandun ako, subukang ibalik ang mabait at positibong Soren na alam ng lahat. Kahit friendship o love ang ibigay ko, bahala na raw ako. Parang napakadali naman nun. Iniisip niya na kung magagawa ko yon, maaaring matutong magbukas ulit si Soren sa ibang tao. At maaaring magbago ang mga bagay at bumalik ang apo niya. Tinitigan ni Diana ang kanyang kaibigan at hindi makapaniwala. Alam niyang hindi ka makakatanggi dahil malaki ang utang ng tatay mo at nakasangla ang bahay ninyo, Ana. Nakakatawa. Hindi ka pwedeng basta-basta pumasok sa buhay ni Soren at ayusin siya ng ganon. Kapag malalim ang sakit na nadarama ng isang tao, mahirap gamutin kung ayaw ipagamot, Ana. Halatang ganon si Soren, kaya hirap na hirap ang mga tao na lapitan siya. Alam na alam yun ni Diana. Ganoon kasi ang kanyang inang si Annette. Ang mga bagay na nagawa niya, ang mga pasakit na ginawa niya kay Therese, hindi nito kalimutan at hindi gustong kalimutan. Gusto nitong hanggang kaya niyang maging miserable sa buhay, magpapatuloy lamang iyon. Kung miserable si Therese, dapat ay miserable din siya para hindi maging unfair para sa kanyang kapatid. Napabuntong hininga si Ana. Alam ko rin yon. Pakiramdam ko, joke lang. Pero seryoso si Don Julio. Sabi niya, kung gagawin ko to para sa kanya, bayad na lahat ng utang ni tatay at makukuha ulit namin ng titulo ng lupa. Pero may boyfriend ako, Diana. Susunod na nga ako papunta sa Canada. Aalis na ako rito dahil feeling ko mas gagandang career ko sa abroad. Kaso, paano naman yung mga utang ni tatay? Nakikita ni Diana na nahihirapan ng magdesisyon ang kanyang kaibigan. Pero isang ideya ang sumibol sa isipan ni Diana.
Isang solusyon na makakalutas sa kanilang mga problema. Paano kung... Dahan-dahang nagsimula si Diana. Paano kung ako ang pumalit sa pwesto mo? Paano kung ako ang pumunta sa isla at maging kasambahay ni Soren? Napatingin si Ana sa kanya at saglit na natigilan. Ano? Ikaw? Pero wala kang alam tungkol kay Soren. At paano kung malaman ni Don Julio na hindi ka talaga ako? Nagkibit balikat si Diana. Hindi malalaman ni Don Julio. Akong bahala. Saka hindi naman siya pupunta sa islang yun, hindi ba? Ikaw na mismo nagsabi na ayaw mong gawin. At ako, kailangan kong gawin to. Si Soren ang dahilan kung bakit nandito ako sa San Ignacio. Parte siya ng trabaho ko. At ito ang nakikita kong access sa kanya. Nag-alinlangan si Ana. Gagawa ka ng sulatin tungkol sa kanya? Baka madamay ang pangalan ko dyan. Umiling si Diana. Kapag nagkalaglagan na, hindi ko ilalagay sa alanganin ang pangalan mo. Ako nang bahala. Saka hindi ko naman gagawing sobrang sama ng pagkuha ng information sa kanya. Makikipagpalit lang ako ng pwesto sa'yo. Napakagatlabi si Ana. Sigurado ka ba? Tumango naman si Diana. Inatasan ako sa pagkuha ng impormasyon tungkol kay Soren at hindi ko may pagpapatuloy ang paggawa nun mula sa malayo. Kung pupunta ako doon, nakakausap ko siya. Makikilala ko siya. Baka makumbinsi pa siya na magpa-interview sa akin. Ngunit hindi sa parang mapagsamantala. Kukunin ko rin naman ang consent ni Soren saka aaminin ng totoo na nakipagpalit lang ako ng pwesto sa'yo. Kapag nakuha ko ang loob niya, saka ako aamin dahil hindi naman siguro mabigat yon. Hindi ba ang mahalaga lang kay Don Julio may makatulong kay Soren? Isipin mo na lang na ako ang gagawa para sa'yo, Ana. Nanlaki ang mga mata nito at halatang nag-aalala pa rin. Pero paano kung malaman nga ni Don Julio? Paano kung magalit si Soren? Paano kung may mangyaring masama? Alam mo ba kung anong ugaling meron ng lalaking yon, ha? Saka kapag pumunta ka doon, kayong dalawa lang ang nasa isla, baka may mangyari pang hindi maganda sa'yo. Hinawakan ni Diana ang mga kamay ni Ana. Huwag kang mag-alala, kaya ko ang sarili ko. Susubukan ko muna siyang maging kaibigan at kung lalabas ang katotohanan, mas madali para sa ating dalawa. Kasi sisiguraduhin ko muna na magkaibigan na kami. Gagawin ko ang lahat para matiyak na magiging maayos ang lahat para sa'yo at para sa akin. Paano kapag na-inlove ka kay Soren? Tanong pa ni Ana. Yun ang tanong na nakapagpatawa kay Diana. Hindi mangyayari, Ana. Alam mong hindi ako madaling ma-impress sa mga lalaki. Paano pa kaya kay Soren na masama ng ugali ngayon? Saglit na natigilan si Ana. Tinitigan siya nito ng mabuti. Maya-maya'y napabuntong hininga ito. Sige, Diana, salamat. Wika ni Ana. Ngumiti si Diana at barahang pinisil ang mga kamay nito. Salamat din. Namalayan na lang ni Diana na nasa isla na siya kung nasaan ang ancestral house ni Soren Montefalco. Bumilis ang tibok ng puso ni Diana habang tinatanaw na lumayo ang bangka. Eto na ba yon? Ang layo pala talaga nito. Saad ni Diana habang tinitingala ang malayong mansyon. Mag-isa siyang nakatayo sa maliit na pantalan. Tinitingnan niya ang magandang tanawin. Nakarating na rin sa wakas si Diana sa isa pang teritoryo ng mga Montefalco. Ang lugar kung nasaan itinago ni Soren ang sariling mundo sa loob ng 3 taon. Habang tinatahak niya ang daanan patungo sa bahay, bumulaga sa kanyang malaking 2 aso. Napaatras si Diana. Anong pang-welcome to? Nauutal niyang tanong at dahan-dahang napaatras. Narinig niya ang mga ungol ng 2 aso. Napaatras si Diana at sinusubukang protektahan ang sarili. Pero sumugod ng isang aso at kinagat ang kanyang binti. Malakas siyang napasigaw at nataranta. Sinusubukang kumalas ni Diana, ngunit ang isa pang aso ay sinusubukan ng kagatin ng kanyang paa. Bruno! Hugo! Sigaw ng isang lalaki. Tumigil naman ang 2 aso, pero halata pa rin ang galit. Naiiyak na si Diana sa sakit. Hindi niya alam kung paanong nakaya niyang initiation sa frat noon. Pero sa kagat ng aso, malakas siyang napahikbi. Mas lalong tumahol ang mga aso sa kanya. Sinaway pa ulit ng lalaki ang mga aso. Miss, huwag kang maingay. Mas lalo silang magiging wild. Bruno! Hugo! Pumasok na kayo! Bilis!
Mabilis namang sumunod ang mga aso at bumalik sa mansyon na parang hindi siya kinagat. Tumingin siya sa lalaking nasisinaga ng araw. Nakita niya na sa mga larawan si Soren pero ibang Soren ang nasa harap ni Diana. Ang dati nitong gwapong mukha, may galos at mga naghilom na peklat, mga malalalim at tulis-tulis na mga linya. May mga maliliit at may mga malalaki na para bang may mga lumubog na bubog doon noon. Ang isang mata ay natatakpan ng itim na eye patch. Mukhang nakakatakot si Soren. Pero dahil pinigilan nito ang mga aso kanina, nakaramdam siya ng kaunting kapanatagan. Ano ba naman ang mga aso mo? Bakit ganon? Wala naman akong ginagawang masama. Naluluhan niyang sabi. Kumunot ang noo ni Soren. Kakagatin ka nila dahil trespassing ka rito. Alam mo bang private property ang part ng island na to? Ha? Pinunasan ni Diana ang mga luha. Hindi ako trespassing. Dito ako dinala dahil dito ako magtatrabaho. Kumunot ang noo ng binata. Anong ibig mong sabihin? Malamang, ako lang naman ang kasambahin na pinadala ng lolo mo. Sagot ni Diana. Sinusubukan niyang makatayo pero hindi niya kaya. Tumulo na naman ang mga luha ni Diana. Hindi pa siya nakakatuntong sa mansyon ni Soren, parang gusto niya nang umuwi kaagad. Susuyuin niya na lang si Madam Jaira na huwag na si Soren ang maging trabaho niya. Hindi ka makatayo? Tanong ni Soren, parang naiirita pa. Nilabanan niya naman ang iritasyon nito. Sa tingin mo, kaya kong tumayo pagkatapos kagatin ng malalaki mong aso, ha? Bago pa siya makasagot, yumuko si Soren at walang pasabi, marahan siya nitong binuhat. Hoy! Hoy, wag mo akong buhatin! Protesta niya. At hoy, ang kamay mo! Bakit nasa side ng boobs ko? Bastos ka! Napairap naman si Soren at inayos ang kamay nito. Hindi ko sinasadya at wala kong interes sa hawakan ng boobs na sinasabi mo. Bakit? Meron ba? Parang wala naman. Nanlaki ang mga mata ni Diana. Hoy, Soren, meron kaya? Ngumisi naman ang binata. Talaga? Kasambahay ka? Ni hindi mo nga ako tawaging sir. Sir? Pagkatapos mo akong ipakagat sa mga aso mo? Aasahan mo pa rin na sir ang itatawag ko sa'yo? Wala akong pakialam. Bulalas ni Diana. Hindi niya kayang tawagin itong sir. Sabi niya sa sarili, nandoon siya para pilitin si Soren na magpa-interview. Pero parang gusto niya nang umuwi. Wala pang isang oras sa isla. Parang susuko na agad siya. Ano? Naiinis na tanong ni Soren. Mag-aaway na lang ba tayo rito? Dadalhin kita sa loob ng mansyon para gamutin. O gusto mo, iwan na lang kita rito at mamatay ka na lang sa rabies. Napasinghap si Diana. Tingnan mo na, irresponsable ka rin na for parent. Hinayaan mong mangagat ang mga aso mo, tapos mga walang turok. Kapag talaga ako namatay... Inayos ni Soren ang pagkarga sa kanya. Ang bigat mong babae ka. Ilang kilo ka ba? Huwag kang mag-alala, kompleto sa bakunang mga aso ko at ako mismo ang nagtuturok sa kanila. Masyadong natigilan si Diana para magprotesta habang binuhat siya papasok ng bahay. Mabilis ang kanyang paghinga dahil sa pagsigaw kay Soren kanina. Maingat siya nitong inilapag sa isang sofa. Pagkatapos ay pumunta ito sa isang cabinet. Maya-maya may dala itong medical supplies. Bumalik si Soren na may dalang antiseptic, bandage at syringe. Tinitigan ni Diana ang binata at nahihirapan pa rin na iproseso sa isip ang sitwasyon. Huwag kang malikot, utos ni Soren. Pinunasan nito ang sugat at maingat na nilinis bago inihanda ang karayom para turukan siya ng anti-rabies. Natigilan si Diana. Pakiramdam niya ay sasabog ang kanyang mga ugat habang tinutusok ng karayom ang kanyang balat. Kaya kinagat ni Diana ang braso ni Soren. Malakas naman itong napasigaw. Bakit mo ako kinagat? Sigaw ni Soren sa kanya at mabilis na lumayo. Napangiwi si Diana. Ang sakit kaya! Hindi mo man lang tinanong kung takot ba ako sa karayom. Wala kang ingat na gunggong ka. Napasinghap si Soren at ipinakita ang nagmarkang kagat niya. Akala ko ba kasambahay ka rito? Unang araw mo pa lang, wala ka ng galang. At itong kagat? Mabuti sa'yo, may naiturok akong anti-rabies. Paano naman ang kagat mo sa akin? Mamaya ikaw palang may rabies dyan. Wow! Napairap si Diana. Kahit amuin mo pang laway ko, walang rabies dyan. Hindi ka na dapat pumunta pa rito. Mukha bang kailangan ko ng katulong na sakit sa ulo?
Naiinis na tanong ni Soren. Humalukip-kip si Diana. Hindi ko rin kailangan ng amo na ipapalapa ako sa mga aso niya. Huminga ng malalim si Diana. Kailangan niyang mag-isip ng tama. Focus lang dapat sa goal. Nandoon siya para sa trabaho. Naningkit ang mga mata ni Soren at ang mukha'y nagdilim sa isang iglap. Ayoko ng kasambahay at ayoko ng kahit na sino dito. Umalis ka na. Kahit hirap na hirap, tumayo pa rin si Diana. Talagang aalis ako? Ang sama ng ugali mo? Wala lang sanang magmahal sa'yo. Tse! Paika-ika siyang humakbang papunta sa pintuan. Kaso nasa pintuan na siya, nagsalita muli si Soren. Bumalik ka rito! Malamig nitong utos. Nag-init sa galit si Diana sa hindi pagkakatugma ng mga salita nito. Ayoko! Bahala ka sa buhay mo! Uuwi na ako! Hindi ako magtsatsaga sa'yo! Pero iba rin talaga ang takbo ng utak ni Soren. Sige, umalis ka! Akala mo ba makakalis ka rito? Walang bangkang magbabalik sa'yo sa kabilang isla. Kailangan mo pang tumawag at nasa akin ang kontak. Sige, umalis ka. Diyan ka sa labas ng mansyon matulog. Huwag mo na rin ipagamot ang mga sugat mo at magpaturok ng anti-rabies. Kapag pumanaw ka dyan, bahala ka dyan. Hahayaan na lang kitang magpalutang-lutang sa dagat. Hahagisan na lang kita ng mga bulaklak. Laglag ang panga habang tinitingnan niya si Soren. Gusto niyang maalala kung bakit siya nandoon. Mukhang psychiatrist na nga ang kailangan ng binata. Mukhang baliw na ito, malayo sa lalaking miserable ang buhay. Pero naisip niya, sino ba namang hindi mababaliw kung 3 taon ang nakatira sa isla ng mag-isa? Malaki pang binuksan ni Soren ang pinto para sa kanya. Sige na, umalis ka na. Magpapadala na lang ako ng bulaklak sa lamay mo. Humugot si Diana ng malalim na hininga bago padabog na bumalik sa sofa. Nasa mukha naman ni Soren ang pang-aasar. Tumabi ito sa kanya at kinuha ang kanyang mga binti. Hindi ka pa pwedeng umalis. Hindi pa nagagamot ang mga sugat mo. Saad ni Soren. Kailangan mo rin tapusin ang shots mo. Sige, para may iba naman. Hahayaan kita rito. Pero hindi mo ko iistorbohin. Hindi mo ko iinisin. Maliwanag ba? Hindi tumugon si Diana. Wala siya sa posisyon para makipagtalo. Bumalik siya kaya ibig sabihin, papatol siya sa mga kabaliwan nito at itutuloy ang trabaho. Habang nilalagyan ni Soren ng mas maraming benda ang kanyang binti, madilim ang titig nito sa kanya. Bakit mo tinanggap ang trabahong to? Biglang tanong ni Soren. Anong agenda mo talaga rito? May iba pa bang utos ang lolo ko sa'yo? Napabuntong hininga si Diana. May utang ang tatay ni... May utang ang tatay ko kay Don Julio at nandito ako para bayaran yon. Tumaas ang isang kilay ni Soren at nagdududa. Talaga? Wala nang iba pa? Inutusan ka ba ni Lolo na akitin ako? Yun ang ginagawa niya sa bawat babaeng pinapapunta niya rito sa isla. Kunwari, kaibigan. Pero yun pala, sinusubukan ako. Sabihin mo na agad ang balak mo para mapalayas na agad kita pagkatapos nitong anti-rabies shots mo. Nagulat si Diana. Ngunit pagkatapos ay tumawa siya. May plano nga siya, pero hindi niya aakitin si Soren. Ako? Aakitin ka? Tumingin siya rito. Tingnan mo ko. Sa tingin mo ba, pumunta talaga ako rito sa islang to para akitin ka? Itong itsurang to, ipapadala ng lolo mo para akitin ka? Masyado kang takot. Bakit? Naakit ka ba sa akin? Kumunot ang noo ni Soren. Siyempre hindi. Wala namang kaakit-akit sa'yo. Sa tingin mo ba meron? Napapikit si Diana. Kinakalma niya ang sarili. Tinitingnan niya kung may ihahaba pa ang pisi ng kanyang pasensya. Mukha namang wala kang balak na akitin ako. Saad ni Soren at tumayo. Maaari kang manatili kong gayon. Pero huwag mong isipin na gagawin kong madali para sa'yo ang lahat. At ipapaalala ko sa'yo, ayoko ng pakialamera. Tumango si Diana. Subalit hindi siya sigurado kung matutupad niya iyon. Sa trabahong ginagawa niya, kailangan niyang maging pakialamera. Ngunit ano man ang mangyari, may trabaho si Diana. Nandoon siya kaya paninindigan niya na. At simula ng araw na yon, tila ang kwento ni Soren Montefalco na dapat niyang gawin, malapit nang mabuo sa mga paraang hindi niya inaasahan. Nang makarating sa sariling kwarto, hinayaan na muna siyang magpahinga ni Soren.
Hindi rin naman siya makakakilos dahil sa mga sugat niya sa paa. Pero dahil nandoon siya bilang kasambahay, kailangan niya pa rin kumilos. Matapos magpahinga, nagising si Diana kaya sinimulan niya ng article tungkol kay Soren. Lahat ng mga nauna niyang nalaman, nilagay niya roon. Napatitig siya sa screen nang matapos iyon at wala pang karugtong. Siguradong maraming magugulat kapag nalaman nilang itsura mo ngayon. Mahinang usal ni Diana at napatingin sa dating picture ng binata. Maya-maya ay tumunog ang kanyang cellphone. Sinagot niya agad yon nang makitang si Madam Jaira ang caller. Hello, Madam. Oh, Diana, ano, kumustang lahat? Nasang lupalop ka na ng mundo? Tanong ni Madam Jaira. Nasa isla na po ako kasama si Soren. Sabi ni Diana, hindi na kiniwento pang nangyari sa kanya. Nagpapanggap po akong maid niya rito. Susubukan ko pong pilitin siya na magpa-interview sa akin. Mukhang natuwa naman si Madam Jaira. Mabuti, magaling. Ipagpatuloy mo, Diana. Tiyakin mo, makakakalap ka ng maraming impormasyon hanggat maaari. Si Soren Montefalco ang susi natin sa lahat. Huwag mong hayaang lumayo siya sa'yo. Kailangan mong makuha ang loob niya. Napalunok si Diana. Ginagawa ko pong magagawa ko, Madam Jaira. Pero mahirap pong kapay ng ugali niya. Mukhang mahihirapan po ako at matagal po bago siya mapaamo. Natatakot po akong buksan agad ang gusto ko pong interview sa kanya. Unang araw pa lang po, nagsisimula na po akong mawalan ng pasensya sa kanya eh. Bahagyang tumawa si Madam Jaira mula sa kabilang linya. Siyempre, Diana. Pero kaya mo yan. Naniniwala ako sa'yo. Pero tandaan mo, trabaho mo yan. Maging mapagmasid ka dyan. At sana talaga, pumayag na siya sa interview para naman hindi na tayo patagong kumuha ng scoop tungkol sa kanya. Alam ko po. Bulong ni Diana kahit nasa ibang lugar ang isip niya. Gagawin ko po ang aking makakaya. Nang matapos ang tawag, natahimik si Diana saglit. Umaalingaw-ngaw pa rin sa kaniyang isipan ang mga sinabi ni Madam Jaira. Hindi niya sigurado kung hanggang kailan niya yun matitiis. Kahit galit at mapang-asar kanina si Soren, parang may malalaking pader sa paligid ng binata na mahirap gibain. Nag-aaral ka pa pala? Tanong ni Soren sa kanya nang naghatid ito ng pagkain dahil hindi siya makababa. Tumango naman si Diana. Pero huwag kang mag-alala, hindi ko naman pababayaan ang trabaho ko. Online classes lang naman at pumupunta lang ako sa campus kapag may iba pa sang project at kapag enrollment. Anong course mo? Tanong ni Soren. Sumagot naman si Diana. Mass Comm. So, chismosa ka? Tanong pa nito. Gusto niya sana sabihing hindi, pero pinilit ang maging chismosa. Gayunpaman, umiling na lang siya. Pasensya na rin na medyo pabigat pa ako ngayon. Saad ni Diana. Kasalanan mo rin naman, hindi mo tinatali ang mga aso mo. Napailing si Soren. Mas lalo silang magiging wild kapag itinali. Protective instinct lang nila yon dahil para sa kanila estranghero ka. Kapag umaling ka na, ipapakilala kita kina Bruno at Hugo. Mas malalaki silang aso pero mga malalambing naman. Nagpatuloy si Soren. At oo nga pala, since kasambahay ka rito, simula ngayon, wala kang ibang gagawin kundi ang maglinis at magluto dito. Ang mga stock ng grocery, may dumadating na bangka rito every 3 days para magbigay sa akin ng supplies. Pero kapag gusto ko ng isda, pumapalaot ako gamit ang yate ko. Wala lang ngayon dahil pinapaayos ko pa sa kasa. Tumango si Diana, pero hindi niya napigilang magtanong. Nakaya mo talagang mamuhay na mag-isa rito, no? Hindi mo ba namimiss makihalubilo sa ibang tao? Umigting ang panga ni Soren. Ayoko ng mga ganyang tanong. Sinabi ko na hindi ba? Ayoko sa pakialamera. Umawang na lang ang bibig ni Diana nang padabog nitong isinara ang pinto. Napailing na lang siya sa mabilis na pagbabago ng mood ni Soren. Sigurado talaga siyang mahihirapang makuha ang interview na gusto niya. Sa mga lumipas na araw, naghanap si Diana ng mga bagay na magbibigay sa kanya ng iba pang impormasyon. Pero kahit isang picture ni Megan Tavares, wala siyang makita. Baka yun ang way niya para makalimot? Usal ni Diana. Bakit kaya walang picture dito ang dati niyang girlfriend? Nagpupunas-punas siya ng pasamano. Paglingon niya, napatalon siya sa gulat. Ikaw pala yan, Soren. May kailangan ka?
Naningkit ang mga mata ni Soren. Bakit parang kinakabahan ka? May kalokohan ka bang ginawa? Umiling siya kaagad. Wala. Ako? May gagawing masama? Ang behave ko nga. Bumaba ang tingin ni Soren sa mga paa niya. Kumusta yan? Pinadyak niya ang mga paa. Okay na yan. Magaling na magaling na. Magaling ang nurse ko eh. Tumaas ang isang kilay ni Soren. Hindi ito nagsalita at tinalikuran na lang siya bigla. Napanguso naman siya. Napakasungi talaga ng isang yun. Sa mga araw na nandun si Diana, pinilit niyang mapalapit kay Soren. Kapag nagsalita ito ng higit sa 10 salita, parang sobrang improvement na. Pero mukhang kahit anong pilit niya, talagang hindi niya ito makakasundo. Hindi ito! Reklamo ni Soren at puno ng paghamak ang boses. Natigilan si Diana sa pagpupunas ng mga ginamit niya sa pagluluto. Anong ibig mong sabihin? Sabi ko, ayoko ng sunny side up egg at malasado pa. Bigla na lang nitong itinapon sa basurahan iyon. Nadurog ang puso niya para sa pagkaing itinapon nito. Hindi siya makapaniwala. Hindi naman sunog. Hindi niya lang nasunod ang gusto nitong luto, pero hindi naman siguro sapat na rason yon para magtapon ng pagkain. Naiinis ang mga mata ni Soren sa kanya, pero mas naiinis si Diana. Seryoso ka ba? Tumaas ang boses ni Diana bago niya pa mapigilan ang sarili. Nagsasayang ka lang ng pagkain. Napakaraming nagugutom na tao sa mundo. At tinatapon mo lang ang lahat ng to dahil lang sa hindi mo gusto kung paano ko niluto. Ang babaw mo, Soren. Nagdilim ang ekspresyon ni Soren. Wala akong pakialam. Pero ko naman to. At nagagawa ko ang kahit na anong gusto ko rito. Nakakuyom ang mga kamao ni Diana sa tagiliran niya. Hindi ako makapaniwala sa ugali mo. Paano ka naging ganyan na makasarili? Nag-aaksaya ka ng pagkain. Nag-aaksaya ka ng oras mo rito. Wala kang ibang ginawa kundi maging masungit at saman ako ng ugali simula nang dumating ako. Ang laki-laki ng problema mo. Kung miserable ka sa buhay mo, huwag mong idamay ang mga taong nasa paligid mo. Para sabihin ko sa'yo, hindi lang sa'yo umiikot ang mundo. Marami pang mas mahirap ang pinagdaraanan kaysa sa'yo. Nabaluktot ang mukha ni Soren. Anong sinabi mo, Diana? Huwag ka lang tumayo dyan. Madiin niyang sabi. Kung ayaw mo ng sunny side up na itlog, gumawa ka ng sarili mong almusal. Tapos na ako. Ayoko na. Nakakapagod ka. Tumakbo siya palabas ng mansyon. Tumambay na muna siya malapit sa dalampasigan at humiga sa duyan doon. Napapagod na siyang intindihin si Soren. Parang gusto niya nalang sukuan dahil mukhang wala naman siyang makukuhang impormasyon. Maghapon lang si Diana sa duyan na iyon. Kahit nagugutom siya, hindi na siya pumasok para kumain. Nakaidlip na rin siya at nagising na lang si Diana palubog ng araw. Biglang tumulo ang luha sa gilid ng mga mata niya nang maalala niya ang kanyang ina. Gusto mong maging miserable ang buhay ko? Kasi miserable rin ang buhay ng paborito mong anak. May kasalanan ako pero bakit ang unfair mo palagi sa akin, Mama? Muli siyang pumikit at dinamdam ang sakit. Muli siyang nakatulog roon. Naalimpungatan na lang ni Diana nang maramdaman niya na parang may humahaplos sa kanyang pisngi. Pagmulat niya ng mga mata, nakita niya si Soren na may flashlight sa mukha. Malakas siyang napasigaw at napabalikwas. Nahulog tuloy siya sa duyan. Aray, ang sakit! Ano ka ba naman? Nananakot ka ba? Sa halip na tulungan siya, tinutukan pa siya ng flashlight. Sa mukha. Pumasok ka na sa loob. Ano? Pagpipiestahan ka na ng mga lamok dito, hindi ka pa rin papasok? Napairap naman si Diana at tumayo. Nagpagpag siya ng buhangin sa damit niya at tinulungan naman siya ni Soren. Nagulat na lang siya nang bigla itong bumulong. Sorry. Natigilan si Diana. Anong sabi mo? Inirapan siya nito. Hindi ko na ulitin. Pumasok ka na. Ako nang nagluto. Patulog-tulog lang kasi sa dalampasigan ng kasambahay ko. Nauna nang naglakad si Soren, pero alam niyang binabagalan ng binata para makaabot pa siya sa daang iniilawan nito. Hindi mapigilang mapangiti ni Diana. Pakiramdam ni Diana, unti-unti nang bumabait ang amo niyang napakasungit. Nanaginip ka kanina, sabi ni Soren sa kanya. Napalingon si Diana. Aha? Nanaginip ako?
Napalingon sa kanyang binata. May luha sa pisngi mo. Palagi kang humihingi ng sorry sa mama mo at sino si Therese? Nawala ang ngiti ni Diana. Kapatid ko. Yun siguro ang dahilan kaya nararamdaman niya ang haplos ni Soren. Baka pinunasan nito ang luha niya kanina. Madalas na yun sa kanya. Palagi siyang binabangungot ng araw na naaksidente si Therese. Parang alaala yon na talagang nakabaon sa buong pagkatao niya. Katulad mo, miserable din ang buhay ko. Pero hindi ko pinili yon katulad ng sayo. Pinilit yung sa akin. Mapait siyang tumawa. Halika na, kumain na tayo, gutom na ako. Kaso, bago pa siya makapunta sa dining table, hinila na siya ni Soren. Anong ibig mong sabihin? Malungkot siyang napangiti. Gusto mong magkwento ako? Marahan itong tumango. Oo, gusto ka nang makilala. At gusto kong malaman ng mga bagay na nagpapaiyak sa'yo. Natigilan si Diana at tinitigan ito. Ikaw ha, nagiging tsismoso ka na. Pero gusto ko magkwento ka rin. Umigting ang panga ni Soren. Fine, may tiwala ako sa'yo. Matama niyang tiningnan ng binata. Kahit isang mata lang ang nakikita ni Diana, namamangha na siya dahil nakakakita na siya ng emosyon doon. At ang tiwala na binibigay nito ngayon, parang ang hirap tanggapin, lalo na at may hidden agenda siya kung bakit siya naroon. Ako kasi ang sinisisi ng mama ko kung bakit nawala ng pandinig ang kapatid ko. Singer si Therese, kaya mahalaga para sa kanyang makarinig. Pag-amin ni Diana. Nagtanong agad si Soren. Bakit kanya sisisihin? Pinisil ni Diana ang mga daliri. Bulak-bulak ko nung high school. Rebelde sa mga magulang. Pero ang gusto ko lang talaga magpapansin. Palagi ako nasasangkot sa gulo at umabot sa point na nadamay si Therese. Mas lalo sa akin nagalit si mama. Gusto niyang maging miserable ang buhay ko. Ni ayaw niyang matupad ko ang mga pangarap ko kasi naniniwala siyang habang buhay ako magiging patapon. Etong pag-aaral ko, ayaw niyang suportahan. Lihim pa nga dahil ang sabi niya, wala raw akong karapatang maging masaya sa buhay ko habang ang half-sister ko, ganun ang nangyari. Kapag ganoong isyo talaga ang pinag-uusapan, nang hihina agad si Diana. Pamilya niya ang kanyang kahinaan. Hindi niya kayang lumayo sa mga ito. Kaya nga kahit parang gustong-gusto na siyang palayasin ang kanyang ina, pilit pa rin siyang nagsusumiksik. Umaasa pa rin siya na makita pa rin ang mga ito ang halaga niya. Nagulat na lang siya nang punasan ni Soren ang mga luha niya. Kapag ako ang kasama mo, hinding-hindi ko ipagkakait na maging masaya ka. Napanguso naman si Diana. Napakasungit mo nga. I'm sorry. Katulad mo, miserable rin ako. Napabuntong hininga si Soren. Pero pinili kong maging miserable dahil hindi ko kayanin ang guilt na nararamdaman ko simula nang mawala si Megan. Alam kong bago ka pumunta rito, may alam ka sa nakaraan ko. Marahan siyang tumango. Oo, at balita naman yun 3 years ago. Marami rin rumors ang kumakalat. Napasandalang binata at napapikit. Ang aksidenteng yun ang dahilan kung bakit ganito ang mukha ko. At nagkaroon ng damage ang isa kong mata. Kayang-kaya kong ipaayos lahat ng to pero hindi ko ginawa. Dahil kapag naging maayos ako, pakiramdam ko unfair yun kay Megan. Palagi rin akong binabangungot ng nangyaring aksidente sa amin noon. Hinawakan ni Diana ang kamay ni Soren. Ramdam niya ang panginginig nito. Mukhang hirap na hirap talaga ang binata na alalahanin ang lahat. Pumanaw siya dahil sa akin. Garal-galang boses na sabi ni Soren. At pati ang baby niya, nawala ng dahil sa akin. Napasinghap si Diana. Buntis siya nang maaksidente kayo? Magkakaroon na kayo ng anak? Umiling si Soren at lumandas din ang mga luha. Hindi ko anak ang batang yon. Bago ang aksidente, nalaman ko na may ibang lalaki siya na ginagamit niya lang ako at pera lang ang habol sa akin. Palaos na kasi siya noon at kinakancel ng mga project dahil may pinagtawanan na person with disability. Kahit ganun ang ugali niya, tinanggap ko pa rin siya. Pero nalaman ko na niloloko niya pala ako at buntis na siya. Nagpatuloy si Soren. Gusto niyang pakasalan ko siya kahit hindi akin yung bata. Ginagamit niyang pagmamahal ko sa kanya dati, pero hindi naman ako uto-uto.
Mahal ko siya pero alam kong tumigil kapag niloloko na ako. Tapos sumakay siya nun sa sasakyan ko. Naging hysterical siya tapos nag-away kami. Inagaw niya sa akin ng manibela hanggang maaksidente kami. Hindi ko alam. Hindi ko sila nailigtas. 2 buhay ang nawala ng dahil sa akin. Mahigpit niyang niyakap si Soren. Ramdam na ramdam niya ang takot nito habang nagkakwento. Parang nawawala sa sarili ang binata at ilang sandali pa, unti-unti na itong napahikbi. Hindi niya lubos maisip kung paanong 3 taon itong kinimkim lahat ng guilt na mayroon ito. Idagdag pa ang mga sinasabi ng publiko tungkol dito. Tahan na, wala kang kasalanan. Please, mag-move on ka na, Soren. Humingi ka ng tulong sa ibang tao. Hinaplos niya ang buhok ng binata. Kailangan mong pakawalan ng guilt na nararamdaman mo. Nandito lang ako. Sasamahan kita. Buksan mo ulit ang sarili mo sa lahat. Gusto niyang gumawa ng article tungkol kay Soren. Ibahin ang pananaw ng mga tao sa binata. Subalit sa nakita niyang paghihirap ni Soren, gusto niyang itigil na. Naiintindihan niya na kung bakit gusto nitong mamuhay ng mag-isa. Kailangan nito ng maraming panahon para matanggap ang mga nangyari. At simula ng gabing yon, alam ni Diana na magbabago ng layunin niya sa pagpunta sa lugar na iyon. Pagkatapos nilang maging open sa isa't isa, napansin niya na ang unti-unting pagbabago ni Soren. Medyo nagiging sensitibo na ito sa nararamdaman niya. Hindi na rin ito masyadong nagagalit. At minsan, hinihikayat niyang tumawag ito kay Don Julio para may ibang taong makausap. Napansin niya rin na medyo mailap na sa maraming tao si Soren. Nang minsan silang pumunta sa maliit na palengke sa pier, palagi itong nakayuko at mahigpit ang hawak sa braso niya. Kaya hinahawakan niya ito palagi sa kamay at nararamdaman niyang kumakalmang binata. Hindi naman sa sinasabi kong baliw ka, pero nasubukan mo na bang kumausap ng psychiatrist? Iniisip ko lang, mas makakatulong para ma-overcome mo ang trauma mo sa aksidente. Saad ni Diana. Tiningnan siya ni Soren. Sa tingin mo, makakatulong yun sa akin? Tumango naman siya. Oo naman. Sige, susubukan ko. Salamat, Diana. Sabi ni Soren. Napangiti lang siya. Alam ni Diana na talagang unti-unti na itong umaahon sa mga nangyari. Nakikita niya naman yon at masaya siyang mas nagiging open ang binata sa kanya. Mas nakikita niya na rin nang umiti at tumawa si Soren kaysa sa dati. Huwag mo akong bibitiwan, malulunod ako, Soren. Ayoko makalunok ng tubig. Bulalas ni Diana at todo kapit sa binata. Naliligo sila sa dagat ng hapon na yon. Nag-barbecue sila at simpleng picnic lang. 2 lang sila, pero ang saya-saya nila pareho. At kahit kay Diana, yun ang unang beses na naging masaya siya ng ganoon. Napasigaw siya nang bigla siyang dinala ni Soren sa malalim. Please, balik na tayo! Yung sa abot lang ng mga paa ko! Tumatawa namang pinulupot nito ang braso sa kanyang bewang. Nakahinga siya ng maluwag nang maramdaman ng buhangin. Lumangoy pa ng isang lap si Soren bago umahon sa harap niya. Kahit na marami itong peklat sa mukha, hindi may pagkakailang gwapo pa rin ang binata. Marahan niyang hinaplos ang mata nitong nabulag. Hindi ko alam kung gaano kasakit ang dinulot sa'yo ng aksidente, pero nagpapasalamat ako na nakaligtas ka. May dahilan ng Diyos kung bakit buhay ka pa. Kaya sana huwag ka nang mamuhay sa guilt, Soren. Hinawakan ni Soren ang kanyang kamay at dinala sa mga labi nito. Salamat at dumating ka. Natuto ako ulit na makita ang kulay ng mundo, kahit parang madilim na ang lahat sa akin. Hindi na makapagsalita si Diana. Nagulantang siya sa paghalik nito sa palad niya. At mas lalo pa siyang nagulat na dinaanan ng mga labi nito ang braso niya papuntang balikat, leeg, panga, pisngi, hanggang gilid ng kanyang mga labi. Parang nakalimutan niya ng huminga sa kilos ng binata. Sigurado ka ba na hindi ka pinadala ni Lolo rito para akitin ako? Namungay ang mga mata ni Soren at dinala ang kamay niya sa dibdib nito. Ramdam na ramdam niya ang malakas na pagtibok ng puso ni Soren. Kasi, Diana, kahit simple lang ang gawin mo, dobleng pagmamahal palagi ang nararamdaman ko para sa'yo. Natatalo ng pananabik ko sa'yo lahat ng guilt na mayroon ako sa puso ko. Nang lumapit ang mga labi ni Soren sa kanya, hindi niya na napigilang tumugon.
Alam ni Diana na simula ng araw na yon, hindi lang kapiranggot na bahagi ng buhay ni Soren ang gusto niyang malaman. Gusto niyang malaman ang buong buhay ng binata at maging bahagi sa buhay na unti-unti nitong binabago. Kailangan mo ba talagang umalis? Huwag ka nang umalis, Diana. Pakiusap ni Soren at masumubsob pa sa kanyang tiyan. Baka hindi ka na bumalik. Natawa naman si Diana. Ang OA mo, babalik naman ako. Magpapasa lang ako ng project sa school. Hindi ako magtatagal para hindi mo ako mamiss. Bihis na si Diana pero dahil naglalambing pa ang magaling niyang boyfriend, yon at napahiga na ulit siya sa kama. Ilang oras na naman silang nagyakapan. Bago pa siya makaalis sa isla, katakot-takot na paglalambing pang inabot niya kay Soren. Natatawa na lang siya. Bukod sa pagpasa ng project, kakausapin niya si Madam Jaira. Gusto niyang sabihin na ititigil niya na ang paggawa ng article tungkol kay Soren. Diana, ano bang nasa isip mo? Tanong ni Madam Jaira. Hindi ka na nag-update sa akin ng tungkol kay Soren Montefalco. Mabuti naman at nagparamdam ka na. Huminga ng malalim si Diana. Hindi siya sigurado kung paano magsisimula. Ilang araw niya nang sinisikap na hanapin ang mga tamang salita para ipaliwanag sa amo niya na titigil na siya kay Soren. Madam Jaira, ayoko na pong isulat ang article tungkol kay Soren. Imporma ng dalaga. Ayaw mong isulat? Ulit ni Madam Jaira. Bakit naman? Ilang buwan mo na tong pinaghirapan. Nakita mo na mismo ang kanyang kwento. Nasa malapit ka na. Kaunti na lang. Big break na to para sa atin, Diana. Mabuting lalaki po siya, Madam Jaira. Mahinang sabi ni Diana at puno ng emosyon ng boses. Hindi po siyang halimaw na ginawa ng mga fans na galit sa kanya. Nagtagal po ako sa mansyon niya. Nakinig ako sa kanya. Napakarami pong sakit na dinadala ni Soren. Napakaraming pagsisisi. Nakita ko po ang kanyang mga alaala at sobrang miserable po nun. Sinasabi mo sa akin na pagkatapos ng lahat ng nalaman mo, lahat ng mga nakalap mo, gusto mong biglang tumigil? Hindi makapaniwala si Madam Jaira. Tumango naman si Diana. Hindi ko po kaya. Hindi niya po deserve na ma-expose ulit sa mundo na maraming mapanghusga. Alam ko na po ang pinagdaanan niya at alam kong sinusubukan niyang mag-heal sa lahat ng nangyari. Gusto ko pong respetuhin ang privacy niya. Napabuntong hininga si Madam Jaira. Sige, naiintindihan ko. Naiintindihan ko, Diana. Pero hindi ako magsisinungaling at sasabihin hindi ako nabigo sa'yo, Diana. Napayuko siya. Sorry po, pero ayoko pong ako ang magpaparamdam sa kanya ng sakit na yon. Hindi ko po kaya. Ayoko na pong maging bahagi nito. Napailing naman ito. Kung gayon, igagalang ko ang desisyon mo. Thank you po, Madam Jaira. Mahinang sabi ni Diana. Tumango siya, magkahalong ginhawa at lungkot ang bumalot sa kanya. Alam niyang tamang pinili niya. Pinili niyang protektahan ang isang lalaking karapat-dapat sa kapayapaan. Subalit mukhang ang kapayapaan na yon, hindi naman ibibigay sa kanila ni Soren. Sinong babaeng yan? Apo, hindi siya si Diana na anak ni Greg. Gulat na sabi ni Don Julio. Teka, kilala kita. Hindi ba't ikaw ang kaibigan niya? Napayuko si Diana. Hindi niya inasahang bibisita sa isla ang lolo ni Soren. Ramdam na ramdam niya ang titig ng binata. Anong sinasabi ni Lolo, Diana? Puno pa rin ng rahan ang boses ng kanyang nobyo. Napakagatlabi si Diana. Hindi kinakaya ang pagiging pagkamaunawain ni Soren pagdating sa kanya. Huminga siya ng malalim at pinili ng sabihin ng totoo. Kaibigan ko kasi si Ana. Yung talagang pupunta rito? Paliwanag ni Diana. Pero nakipagpalit ako kasi gusto niyang pumunta sa abroad. Saka may boyfriend na yun eh. Ang gusto ni Don Julio, akitin ka rin. Hindi kaya ni Ana yon. May pinipigil na mangiti si Soren. Pero nang ikaw ang pumalit, hindi mo naman ako inakit. Umismid naman si Diana. Paano? Hindi naman kita type nung una. Saka pinakagat mo kaya ako sa mga aso mo. Natatawang yumakap si Soren sa kanya. Mabuti na lang nakipagpalit ka. Tumaas naman ang mga kiling ni Don Julio. Bueno, hindi na natin iisipin pa yan. Ang mahalaga, ngumingiti at tumatawa ng aking apo.
At sa wakas, babalik na siya sa hasyenda. Napangiti naman si Diana. Talaga? Babalik ka na? Inayos ni Soren ang buhok niya. Oo, babalik na ako sa trabaho. Aayusin ko ulit ang buhay ko para maging mas deserving sa'yo. At ayoko na muna rito sa isla. Nahihirapan ako kapag kailangan mong umalis. Hindi na ako mapakali na mag-isa rito. Mas lalo siyang napangiti. Hindi alam ni Diana na ganoon pala kasarap magmahal. Natutuwa siyang nakilala at dumating sa buhay niya si Soren. May napala rin pala ang pagiging tsismosa niya. Gayunpaman, mukhang wala yon na maidudulot na maganda. Madam Jaira, sumagot ka. Naiiyak nang sabi ni Diana habang sinusubukan itong tawagan. May kumalat na article tungkol kay Soren at wala siyang ibang maisip na gumawa noon kundi si Madam Jaira lang. Natatakot siya na pagpipiestahan na ng publiko si Soren. Nabitiwan niya ang cellphone nang marasyang hilahin ng binata. Anong ginawa mo? Namuo ang mga luha ni Diana. Soren, anong ginawa mo? Galit at puno ng sakit na sigaw nito. Pinagkatiwalaan kita. Sinabi ko sa iyong lahat. Bakit mo nagawa sa akin to? Sino ka ba talaga? Anong dahilan mo? Bakit ka dumating sa buhay ko? Tumulo ang mga luha ni Diana. I'm sorry. Assistant kasi ako ng showbiz critic. Gusto niyang gumawa ko ng scoop para sa'yo. Oo, gumawa ako pero hindi ko na tinuloy. Hindi ko alam kung bakit may kumalat. Sorry, hindi ko alam. Itinigil ko na. Hindi ko sinasadya. Umigting ang panga ni Soren. Umalis ka na. Soren, please. Mahal na mahal kita. Hindi ko na kayang gawin sa'yo yon. Nanginginig sa galit ang binata. Umalis ka na. Hindi na kita gustong makita pa. Wala siyang nagawa kundi ang umalis. Parang nadudurog ang puso ni Diana. Kung kailan siya naging masaya, saka pa nangyari ang lahat ng yon. Kinumpronta niya si Madam Jaira. Ito nga ang nagpakalat ng balita tungkol kay Soren. Kahit alam niyang magiging mas mahirap, nag-resign na siya sa trabaho. Tinuring niya pa man din na kaibigan si Madam Jaira pero puro trabaho lang ang nasa utak nito. Sobrang sakit ng nangyari para kay Diana. Gusto niyang bumalik kay Soren at ayusin pa ang lahat. Pero alam niyang trauma nito ang tinamaan niya at mahirap yung patawarin. At kung kailan wasak ang puso niya, talagang mas wawasakin pa ng taong dapat nandyan palagi para sa kanya. Sa tingin mo ba hindi ko malalaman? Matalas ang boses ng kanyang ina na si Annette. Sa tingin mo ba hindi ko mapapansin? Nag-aaral ka sa college habang ang kapatid mo, ang sarili mong kapatid, nawala ang lahat ng dahil sa'yo. Naramdaman ni Diana ang paninikip ng kanyang dibdib. Hindi niya alam kung paano nalaman ng mga ito. Pero pagod na siyang magtago. Iniisip niya kung bakit kailangan niya pang itago sa mga taong mahal niya kung gusto niyang gumanda ang kanyang buhay. Bakas ang galit sa mukha ng kanyang ina. Nawala ng pagkakataon si Teresa sa lahat ng bagay ng dahil sa'yo, Diana. Hindi na rin siya pwedeng kumanta pa. Ikaw ang may gawa nun sa kanya. At ngayon, sa tingin mo, okay lang na makatapos ka sa kolehiyo para buuin ang kinabukasan habang si Teresa, sira, nganga at nakakatanggap ng mga panlalait. Hindi mo ba naisip na higit pa rin ang utang mo sa kanya? Naikuyom ni Diana ang kanyang mga kamao sa tagiliran. Akala mo po ba ginusto ko po mangyari yun kay Teresa? Nagsisisi ako ng ilang taon. Ginugol ko po ang bawat araw ng buhay ko para humingi ng tawad sa nangyari. Hindi ko naman po ginusto yon. Hindi ko po ginustong mawala ang pandinig niya. Mawala ang mga pangarap ng kapatid ko. Mahal ko po si Teresa. Pero alam mo po kung ano ang mas masakit, ma? Pinipilit niyo rin po akong maging miserable. May kasalanan po ako. Pero anak niyo rin po ako, ma. Ayoko pong mabuhay na parang parusa ang mabuhay pa dahil lang sa isang bagay na hindi ko naman po pinili. Nanlaki ang mga mata ng kanyang ina. Dapat kang magdusa, Diana. Dapat pagbayaran mo ang ginawa mo dahil ayan lang ang magagawa mo para sa kapatid mo. Bumuntong hininga si Diana at pinigilan ang pagluha. Ma, kahit nga si Teresa, hindi ko narinig na sinisi ako. Ikaw lang po ang pumipilit kasi alam ko naman po, wala po akong nararamdaman na pagmamahal mula sa'yo. At ngayon, inaasahan mo pong magiging miserable ako buong buhay ko dahil sa isang bagay na hindi ko na po mababago?
Huminto si Diana bago tumaas ang boses. Sinabi ko ng I'm sorry. Paulit-ulit. Humingi po ako ng tawad at nagdusa ako. Ano pa ba? Kulang pa po ba, ma? Kung ganito lang din po pala, sana hindi nyo na lang ako binuhay. Hindi ba? Bulak-bulak ako dati kasi nagpapapansin ako sa'yo, ma. Pero wala. Mabuti man o masama ang gawin ko, wala ka pa rin pakialam. Nabuhay ako ng may guilt. Pero tapos na po ako maging miserable. Ayoko na. Namuo ang mga luha sa mga mata ni Annette, ngunit hindi ito nagsalita. Nakatayo lang ito doon, bahagyang nanginginig ang mga labi habang pinipigilan ang mga luha. Napailing si Diana. Kapag ako, palagi ka po may malaking pader na nakaharang sa akin. Sinubukan ko po ng husto para makuha ang pagmamahal mo, ma. Pero hindi ko na po papahirapan pang sarili ko. Gusto niyo na po akong umalis, di ba? Huwag po kayong mag-alala. Aalis na po ako at hindi ko sisikapin magpakita sa inyo kahit kailan. Simula ng araw na yon, namuhay na nga lang siyang mag-isa. Naghanap siya ng bed space na pwede niyang tirahan. Dahil nag-resign kay Madam Jaira, napilitan siyang magtrabaho bilang service crew. Kaunting taon na rin naman, makakatapos na siya sa kolehiyo. Nang sumapit ang graduation, si Diana lang yata ang walang kasamang magulang. Gusto niyang ipamukha sa nanay niyang kaya niya. Subalit kahit naman gawin niya yon, hindi ito makakaramdam ng pagsisisi. Kanino po ito galing? Tanong ni Diana nang may nagbigay ng bulaklak at regalo sa kanya. Umiling ang dati niyang professor. Hindi ko rin alam. May nagpapaabot lang. Hindi sinabi kung kanino galing. Nang tingnan niya ang card, congratulations lang ang nakalagay. Binuksan niya naman ang regalo at isang fountain pen iyon. Tipid siyang napangiti. Soren, ikaw bang nagbigay nito? Napatawad mo na ba ako? Tanong ni Diana sa sarili. Huling niyang balita kay Soren, pumunta raw ito sa ibang bansa. Hindi niya alam kung para saan pero talagang nalungkot siya nang malaman iyon. Gayunpaman, kailangan niyang magpatuloy sa buhay. Ate Diana! Bulalas ni Therese nang lumabas siya sa hall. Umawang ang bibig niya at sumenyas dito. Anong ginagawa mo rito? Napangiti naman ito. Kanina pa ako. Gusto ko nang pumasok kaso ang daming tao. Hindi kita makita. Congratulations, Ate Diana. Proud na proud ako sa'yo. Namuo ang mga luha ni Diana nang yakapin siya ng kanyang kapatid. Mag-celebrate tayo kahit tayong dalawa lang. Hayaan mo na si Mama. Magiging malinaw din ang isip nun. Saka, Ate Diana, ayokong maging miserable ka. Ayokong mabuhay ka sa guilt. Mahal na mahal kaya kita. Okay lang kahit nabingin na ako. Masaya pa rin naman ako kasi buhay pa ako at nakakasama ko kayo. Mahigpit niyang niyakap si Therese. Umaasa siya na balang araw, mahanap nga nila ni Annette ang kapatawaran para sa isa't isa. Dahil nakapagtapos na rin naman, naghanap na agad si Diana ng trabaho. Nakapasok naman siya sa isang publishing house para sa mga magazine. At hindi niya alam ang mararamdaman nang malaman ang sunod niyang makakapanayam. Si Soren Montifalco, ma'am? Tumango naman ang editor-in-chief. Oo, at willing naman siya kaya hindi ka na mahihirapan. Kaya namalayan niya na lang ang sarili na nasa opisina ni Soren. Doon kasi gaganapin ang interview. Nang magbukas ang pinto, mabilis na napatayo si Diana. Good morning, sir. Bati niya rito. Ako po ang pinadala ng freebies para sa interview. Mukha itong nagmamadali. Pero nang makita siya, dahan-dahan itong lumapit. Good morning. Magsisimula ka na? Napalunok naman si Diana. Opo. Habang nag-i-interview, wala nang paglagyan ang kumakapal na kaba ni Diana. Titig na titig ba naman si Soren sa kanya na para siyang tinutunaw. Nauutal na tuloy siya habang nagtatanong. Single pa po ba kayo? Tanong ni Diana at kumunot ang noo. I mean, marami pa ang gustong makaalam kung available pa po kayo sa market. Humalakhak naman si Soren. Available sa market? Single ako sa mata ng mga tao. Pero taken na ang puso ko. Hindi siya makatingin ng diretsyo. Nasisilaw siya sa kagwapuhan nito. Naoperahan na kasi ang isa nitong mata at nawala na rin ang mga peklat sa mukha. Hindi pa nakatulong na sobrang confidence na pinapakita nito sa kanya. Napasinghap siya ng hilahin ni Soren ng upuan niya at hinawakan ang kanyang baba. Huwag kang yumuko. Hindi ko makita ang girlfriend ko. Nanginig ang mga labi ni Diana. Ex mo na ako.
Namungay ang mga mata ni Soren. Pinalayas lang kita. Pero narinig mo ba akong makipaghiwalay sa'yo? Hindi na napigilan ni Dayan ang umiyak. Hinampas niyang dibdib nito. 2 taon kang nawala. Anong iisipin ko? Niyakap naman siya ni Soren. Alam ko lahat ang nangyari sa'yo kahit pinalayas kita. Alam kong wala ka na sa poder ng pamilya mo. Mag-isa ka na lang. Kaya sana, hayaan mo ako ang magbigay ng maayos at masayang pamilya sa'yo. Magpakasal tayo, Diana. Masyado nang matagal ang paghihintay ko. Mabilis naman siyang tumango. Marami mang nangyari. May mga naiwan mang sugat. Alam niyang darating ang araw na maghihilom pa rin yon. At ang mga bagong taong dumarating sa buhay ni Diana para mahalin siya, patuloy niyang tatanggapin at mamahalin pabalik. Ang kwentong ito ay nagpapaalala sa atin na kung nasasaktan tayo sa isang bagay, may mga pagkakataon na hindi natin kailangang iparanas din ang sakit sa mga taong gumawa sa atin noon. Sa halip, matuto na lang tayong magpatawad at isuko ang lahat sa may kapal. Muli, ito po si Skylar Guro at sana may bago na naman kayong natutunan sa kwento natin ngayon. Maraming salamat po.